Kapag korupsyon ay natuldukan, halos lahat tayo, kung hindi man tayong lahat, mga ligtas at hayahay ang buhay, kung hindi man mga milyonaryo. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mang sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Quintilatis Lagari po lamang ang inyong lingkod, PhD Public Administration, honoris causa. Ang tanong, kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, paano nga ba natin matutuldukan ang korupsyon? Isang sagradong boto lamang po natin. Babawiin na natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatang kuno ay politicians. Tumbok na po ni Gat Andres Bonifacio noon pa man ang solusyon sa korupsyon at sa halos lahat ng mga kaungasan, lahat ng mga kanser sa lipunan. Malayang bayan, pinalawak na sangguniang bayan. Kapagitan po yan ng mga nanunungkulan at ng mga mamayan, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Ang system lamang po, hindi nagustuhan ng mga traidor at kawatang kuno ay politician mula panahon ng Campo Aguinaldo hanggang sa mga panahon ngayon, hanggang sa mga oras na ito, pilit pa rin po nilang pinapaslang ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan, hinaharang ang pagpairal ng hukumang trial by jury of we the sovereign Filipino people na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Kambal tuko ng demokrasya. So, ang gusto nilang ipairal sa bansa, at hanggang ngayon nga ay umiiral, ay ito pong hukumang trial by palakasan na kontrolado nilang mga traidor at kawatan. Sila po nadidikta kung ano po ang due process of law, kung ano ang rule of law. Sila po ang nagdidikta. Wala pong kwenta ang batas, ang ebidensya, ang katotohanan. Ang may kwenta lamang, yung kanila pong pangigitata sa nakaw na kayamanan. So, kung tabak at sibak ang gamit doon ng ating mga ninuno, ang urig na pwersa 99.9% sa pwera. Sa panahon po ngayon, sagradong boto na lamang ang ating iwawasiwas para itaguyod ang himagsikan 2028 halalan. KKK 2.0 Juror Revolution. So, tatagpo natin ang partido KKK Demokratiko pwersa 99.9% itsa pwera, plataforma na politika. Ulit ko po plataformang politika. Hindi po pera-perang politika. Bawal po ang pera-pera rito. Tayo po na pwersa 99.9% sa pera ang makinarya politika ng ating team juror advocate candidate. Ano po? So, tayo po ang mag-aambag-ambagan para po sa pangangampanya nila. Hindi po yung ating mga kandidato ang siyang gagastos. Malinaw po yan.
At kung sino man tumaya rito para magkakwarta, abay kalimutan na po ninyo. It's a pera po kayo rito. Ang atin po rito ay kwentas claras. Ano po? Kung tawagin ay kumbaga ay dakila at dalisay. Ano po? Puritan na dikain para sa sambayan ng Pilipino. So, pangunahin po natin plataforma ay amenda sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Ano po? So, organisahin na po ninyo ang inyong chapter sa bawat barangay. Pagkatapos magsanib pwersa, organisahin ang munisipalidad na chapter at ang siyudad na chapter, maging ang panlalawigan na chapter. Ano po? So, sa ating pong hanay manggagaling ating pong mga kandidato, demokratikong proseso, as in majority rule, ang ating batayan sa pagpili ng opisyal nating mga kandidato. Hindi po ang pamunuan po ng ating partido ang magdidesisyon, kundi mga membro sa demokratikong proseso. Ang ating pong mga kandidato ay obligado pong pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mga mamayan. Sa loob ng 3 buwan, pagka nailuklok natin ang isang senador, ang isang kinatawan, o kaya yung mga konsihales sa Sangguniang Bayan, munisipalidad, siyudad, panlalawigan, maging yung mga mayor, gobernador, kailangang ihain ang amenda sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Pag hindi po ginawa yun, kailangan magbitiw sa pwesto ang ating kandidato. Maging yun man na hindi niya ginawa, abay, pwedeng gamitin yung pirmado niyang covenant para sa paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang siya tanggalin sa pwesto. So malinaw po tayo dyan, Kapag, tapos na yan, so, gamitin po natin ang social media. Lalanin po natin, di na po tayo the silent majority. The silent majority, no more na po tayo. So, gamitin po natin ang ating social media. Ano po? Hikayatin natin or tayo po ay magbuo, gumawa po tayo ng chat group para po sa ating chapter at doon po natin idagdag ang mga membro. Ano po? Doon natin idadagdag. Hikayatin din po natin lahat natin membro na gumawa ng kanilang clan chat group para doon naman nila ipaliwanag ang beauty ng trial by jury with the sovereign Filipino people. Ano po? Doon ipaliwanag ang pakinabang. Tunay naman pag tayo po ang mga juror, abay, himas rehas agad ang mga salot na kurako sa buong pamahalaan. Maging mga sarili nating kandidato, pagka lumihis at nangurakot, pag naluklok sa pwesto, pwede po natin silang ipakulong. Himas rehas po agad. Ngunit siyempre may babala po tayo dyan. May babala. Ano po? Asahan na po natin, hindi basta-basta na isusuko nitong mga traidor at kawatan na kuno ay politicians ang kanilang ginintuang pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan at hindi napapanagot sa batas dahil kontrolado po nila ang hukuman trial by palakasan. So asahan na po natin na kanilang ikakasa ang estilong bulok, divide and rule. Panigurado po yan. Lahat na lang ng paninira, pananakot at panunuhol ay gagawin po nila sa mga namumuno sa ating pong mga samahan. Ano po? Sa mga chapters, president, chairman, kung mga committee, maging sa mga
matataas na opisyal pang nasyonal. Sigurado po, gagawin po nila yan. No? Ngunit, panigurado din po, mas malaki ng di hamak ang ating pakinabang kapag tayo po, lahat tayo ay nanindigan at huwag ho tayong pauuto at paguguyo sa mga traidor at kawatan. Tiyak po yun. Makakamtan natin yung makatarungan at makataong lipunan kung saan lahat po tayo, halos lahat po tayo, kundi man lahat ay ligtas at hayahay ang buhay kung hindi man po mga milyonaryo tayong lahat. So, lalanin po natin. Utang po natin sa ating mga ninunong katipunero. Utang po natin sa kanila. At utang din po natin sa mga susunod pa natin sa rinlahing kayo manggi. Ano po? Ang ikasa, ito pong pagpapatuloy ng himagsikan. Ngunit sa ngayon, hindi na po tabak at sibat ang ating gamit, sagradong boto na lamang. Himagsikan 2028, halalan. Yan po ay dapat na iukil-kil po natin sa ating kamalayan nang sa ganun makamtanan natin ang pangarap ng makatarungan at makataong lipunan. Puripuin nyo lagi na kandang maglingkod, Mr. Junior Dr. Sixto Kilatis Lagari po, lamang PhD Public Administration Honoris Causa. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.